Tinanggap ni Aida Ramil ang pagtuturo kay Angel na may kasamang awa. Subalit agad ring nawala ang awa na ito sapagkat ang batang inakala niyang hindi matututong magsulat ay mabilis na natuto. At ang batang inisip niyang mahihirapang sumagot sa mga exam questions ay ubod pala ng talino. Very good. Wonderful. Siyempre po, nag-review yata ako. Sino tumulong sa'yo? Si Ate Lucy. Tsaka yung iba dyan sa kitchen. Si Ate Lights, si Ate Nina. Okay. Next subject. Math. Kunwari ka pa. Hindi ko pa alam, napakagaling mo sa math. Meron bang Chinese na hindi magaling sa math? Meron. Sino? Ako. Talaga. Nabiyuda si Aida sa kurso ng pagtuturo niya kay Angel. Mag-isa niyang binuno ang pagpapalaki sa 7 niyang anak na lalaki. At nakayanan niya ito dahil isa na rin si Angel sa kanyang naging inspirasyon. Wag na, teacher. Ako na lang. Baka kasi ma-fracture niyo ako pag ginalaw niyo ako. Hindi ka ba talaga makaupo? Hindi po kasi hindi po nag-develop yung pelvic bone ko. Walang tutukuran yung spine ko. Pag umupo ko, mababali yun. Nakakalaman sa akin, teacher, no? Na. Gusto ko lang malaman. Galit ka ba sa mundo? Hindi po. Mahal naman ako ng mama at papa ko. Mabait naman ang mga kapatid ko. Ba't ako magagalit? Ayokong sabihin to, ha? Pero sa tingin ko, hindi normal ang buhay mo. Lagi ka nakahiga. Hindi ka nakakapamasyal. Yung pupunta sa swimming pool, nagbababad sa swimming pool, tapos punta sa beach. Ano ka, teacher? Sa palagi mo ba, saan ako nagpupunta tuwing summer? Sa paglipas ng panahon, ganap nang naintindihan ni Angel ang kanyang kalagayan. Alam niya kung paano kumilos ng tama upang hindi siya mabalian, malagutan ng buto. Siya na ang nagdidikta upang paano siya dapat paliguan, bihisan, pakainin o ipasyal. Dandahan. Pag mabilis. Ay, wala, ate. Mawala kong balabak eh. Sensya na. Bagamat mahirap ang kanyang kondisyon, pinilit pa rin ni Angel na mamuhay ng normal. Lagi siyang masaya sa anumang gagawin na tila hindi alintana ang kanyang kalagayan. Ate Lucy, Oh, tugtugin mo ito. ano ba yan? Ito. Ah, ito yung binili natin, no? Oo. Sandali, ha? Ay, baka sila teacher idol mo na yan, ha? Sandali lang, ha? Ay, good evening po. Pasok po. Ay, good evening din. Tuloy-tuloy na ako, Sige ha? po. Ay, teacher. Ay. Kala ko po ba tapos na ang pasok? Tapos na nga. Eh, bakit po kayo andito? Tcharam! Wow! Diploma mo! Nakapasa ako? Oo, anak. High school graduate ka na. Congratulations, my beautiful sister. Tatawagan natin mamaya si Michael at si Nina sa States para malaman nila ito. Darating din si Jeff. Gusto ko pang mag-aral. Oo. Gusto ko pang matuto ng tamang pagkanta. Maganda. Oo. Oo. Sana
Hindi naman ako ng voice teacher. Please. Salamat sa rekomendasyon, nakilala ni Angel ang isa pa uling Aida, si Aida Mackenzie, na siyang nagturo sa kanyang kumanta ng tama at ayon sa natural niyang boses. Natuto si Angel na kumanta hanggang sa mabuo ang kanyang pangarap na maging isang profesional na singer. At sa kanyang debut sa isang 5-star hotel, magkalayo, sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. dahil sa mensahe ng kanyang kapatid, nagkaroon ng lakas ng loob si Angel na ibahagi ang kanyang talino sa pag-awit hanggang sa nagsimula siyang makumpidang kumanta sa iba't ibang... Ikaw, anak, nakikita mo ba ang sarili mo na naglalakad? Isip-isip lang. Hindi ko naman po nalaman kung paano maglakad. Kaya hindi ko na po hinahanap. Kayo po? Ako? Opo. Nakikita niyo po ba ako naglalakad? Mama, Oh, umiiyak po kayo? ako. Hindi, tingnan mo, hindi. Mama, tumatakbo ako. Nakikipag-ablan sa'yo. Nakikipagsayaw din. Kung yun po nakikita niyo. Nabuhay ako dahil sa inyo ni Papa. Siguro wala na akong mahihingi pa. Kung hindi siguro ang tanggapin ako ng ibang tao na ganito ang itsura ko. Kung hindi, care ko. Alam mo, Ma, pag nanonood ako ng TV, pag nakikita ko ang ibang tao, na ang tao sa kanila normal, pero sama naman ang ugali, nangaapi ng ibang tao, mas maswerte pa rin ako sa kanila. Hindi, anak. Mas maswerte pa rin ako sa kanilang lahat. Kasi, binigay ka sa akin ng Diyos.